Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi masyadong matanda ang itsura ni Daryl, ngunit medyo malaki ang kanyang boses. Kung ganun ang kaso, kailangan nating maging seryoso sa pustahan. Nakangiting sinabi ni Daryl. Kapag natalo ako, tatawagin kong pinuno ang attendant mo, pero kapag nanalo ako, tatawagin akong pinuno ng asawa mo. Maraming reporters ngayon, kaya wag mong babawiin ang sinabi mo. Malakas na tumawa ang mga audience. Akala talaga ng batang to ay mananalo siya. Oo, si Manong Crescent ay isang matanda galing sa Artemis Sect at marami na siyang nasulat na tula. Sino ba tong batang to kumpara sa kanya? Ang batang ito ay walang ideya na maraming talentadong tao rito. Akala niya siya ang pinakamagaling. Nang marinig siya ang bulong ng mga tao, tumawa si Simon at sinabing, bilang isang matanda na galing sa Artemis Sect, hindi ko babawiin ang mga sinabi ko. Ang asawa ni Simon na si Summer ay tumango habang tumatawa. Kilala si Summer bilang isang sikat at talentadong babae pagdating sa mga instrumentong pangmusika, paglalaro ng chess, calligraphy at painting. Siguradong hindi siya makapapayag na tawagin niyang pinuno si Daryl. Hindi niya naiisip na matatalo ang kanyang asawa. Tumawa si Daryl at humakbang. Kung ganoong ang kaso, pag-usapan na natin ang tema ng tula. Sino ang magdedesisyon sa tema? Isang reporter ang naglakad papunta sa kanila, at ngumiti, para patas, hayaan niyo kaming mga reporter ang magdesisyon ng tema. Galing ako sa Lanchan Daily. Siguro ay kaya ko naman mag-isip ng tema. Tumango ang mga tao. Ang Lanchan Daily ay isang sikat na newspaper publisher. Ang laban ay dapat patas. Kaya naman walang sinumang pwedeng tumutol kapag ang mga reporter ang mag-iisip ng tema. Pumayag naman dito si Simon at Daryl. Sige, mag-isip ka na ng tema. Ang reporter ang tumingin sa kanyang paligid at nakakita ng isang halaman na nasa paso na may kaunting bambuo. Sabi niya, dahil sa makalumang panahon, ang mga sikat na manunulat ay nagsusulat tungkol sa mga bambuo. Bakit hindi natin simulan dito? Magaling? Maganda yan. Tumango muli ang mga tao. Tumawa si Simon at sinabing, magandang tema yan. Magsindi ka ng insenso. Kung sino man ang makapagsulat ng magandang tula, bago masunog ang insenso ay siyang panalo. 2 tao ang nagsindi ng insenso. Ang mga audience ay nanatiling tahimik. Alam nilang mahirap at matrabaho ang pagsusulat ng tula ng biglaan, lalo na't bagong tula ito. Nang masindihan na ang insenso, tumawa si Daryl at humakbang. Inihayag niya, nasulat ko na ang sa akin. Ano? Natigilan ang lahat. Sapat na ang mga oras na nagdaan para huminga pagkatapos ay natapos ni Daryl ang tula. Dapat ay basahin mo ang tula mo ng malakas sa harapan ng mga tao para marinig ka nila. Hinamon ni Simon si Daryl. Oo, basahin mo ang tulang ginawa mo. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl. Huminga siya ng malalim bago niya basahin ang tula, katulad ng mga ancient scholars. Ang ugat ko ay tumutubo sa gitna ng mga bato, habang inaangkla ko ang sarili ko sa gubat, kahit na ang hangin ay humihip sa iba't ibang direksyon, nanatili akong malakas at matatag. Si Zheng Bangqiao ang nagsulat ng tulang ito noong sinaunang panahon ng Qing Dynasty. Naalala ni Daryl ang tula noon pa lamang. Ang maiksi talata ay nagawang patahimikin ang audience. Mayroon lamang katahimikan. Ang lahat ay natigilan habang paulit-ulit nilang binibigkas ang tula sa kanilang mga puso. Kahit na ang hangin ay humihip sa iba't ibang direksyon, nanatili akong malakas at matatag. Maganda ang pagkagawa sa linyang ito. Nablangko at utak ni Simon. Nahihirapan ang utak niya, hindi na siya makapag-isip ng tula. Kahit na kaya niya, parang hindi na niya kayang lampasan ang gawa ni Daryl. Mayroon nang pumalakpak sa audience at pagkatapos ay sumabay na rin ang iba. Magandang tula. Magandang tula. Maganda ang pagkagawa. Marami na ang pumuri sa tulang gawa ni Daryl, pumangit ang ekspresyon ng mukha ni Simon. Sobrang galing mo talaga, Manong, namula si Jewel, habang hinihila niya ang damit ni Daryl papunta sa gilid. Hindi niya inakala na talentado si Daryl. Tumawa si Daryl at tiningnan si Simon, Elder Crescent, naniniwala ka na ba ngayon? Lahat ay tiningnan si Simon.
Namumula ang matanda pero hindi niya nagpatalo at sinabing, sige, nanalo ka sa round na to, mayroon naman tayong 3 round at ang manalo ng 2 round ay ang mananalo. Tama, 2 panalo sa 3 round. Paano sila magkakaroon ng 1 round lang? Ang mga tao ay sumang-ayon sa suhestyon na 3 round. Gustong-gusto nilang panigan si Simon. Sumakit ang puso ni Daryl. Oh! Lahat sila ay nasa paligid. Nagbigay ng peking ngiti si Daryl sa mukha niya at sinabing, sige, 2 panalo sa 3 round. Sisiguraduhin kong mananalo ako. Sige na, sinong gustong mag-isip ng panibagong tema? Ako na. Isang medyo matandang lalaki ang tumayo bigla sa audience. Ang lalaking ito ay ang may-ari ng Wealth Dance Hall, si Howard Wallace. Siyempre, walang tututol kapag ang may-ari ang gustong mag-isip ng tema. Napag-isipan ni Howard ng matagal bago niya sabihin, sige, gumawa ka ng tula tungkol sa papuri sa katabi mong babae. Ang buong hall ay natahimik. Lahat sila ay nakatingin kay Simon. Purihin ang babae na nasa tabi ko. Ang dali naman. May tiwala si Simon sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang asawa na si Summer, nang nakangiti. Nag-isip pa siya ng 3 minut bago sabihin, ang buwan ay nakatago kapag nasa labas ang aking asawa. Kapag tagsibol naman ay kaya niyang hugasan ang mga sinulid sa ilog. Ang kanyang kagandahan ay hindi kayang pantayan ng kahit anong salita. Bakit pa ako titingin sa iba bukod sa kanya? Ang yabang ni Simon sa ginawa niyang tula. Wow! Malakas ang sigawan. Lahat sila ay tiningnan si Simon na may paghanga. Hindi pinagkakaila na kaya siya isang kagalang-galang na figura ng Artemis sect. Mabilis siyang nakapagsulat ng tula. Siya talaga ay napakatalentado. Ang buwan ay nakatago kapag nasa labas ang aking asawa. Ang ibig sabihin, noon ay ang buwan ay nahihiyang magtago kapag nakikita niya ang magandang mukha ng asawa niya. Ang linya naman na, kapag tagsibol naman ay kaya niyang hugasan ang mga sinulid sa ilog. Ang ibig sabihin naman nito na kapag pumupunta ang asawa niya para maglaba ng damit tuwing tagsibol sa ilog, ang magandang mukha nito ay kitang-kita sa tubig at kahit ang isda ay magtatago kapag nakita siya. Ang metaphor na ito ay magaling. Nakamamangha ito. Maraming tao ang humanga sa tulang ginawa ni Simon at tiningnan nila ito. Si Summer na nasa tabi niya lamang ay biglang nahiya pero naging masaya. Alam niyang nakagawa na si Simon ng tula para sa kanya. Sobrang saya niya at alam niyang mapagyayabang niya ang kanyang talentadong asawa. Akala ng lahat na nagtatapos na ang laban para kay Daryl simula noong binigkas ni Elder Crescent ang magagandang linya ng tulang ginawa niya. Ang mga tao ay tumingin kay Daryl na may halong panunuya sa kanilang mukha. Gusto nilang makita na mapahiya si Daryl. Anong karapatan niyang hamunin si Elder Crescent? Akala niya magaling siya. Kahit na makagawa siya ng tula, nagdududa ako sa galing niya. Halatang hindi niya kayang pantayan si Elder Crescent. Kinutya ng lahat si Daryl pero wala siyang pakialam. Isang walang pakialam na ngiti ang lumabas sa mukha niya. Anong nangyayari? Hindi ka magawa, nakangising tumingin si Simon kay Daryl. Bakit ka nagmamadali? Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Cheryl na nasa tabi niya. Inihahandog ko ang tulang ito para sa alagad ko. Inayos ni Daryl ang kanyang boses at gumiwang ang kanyang ulo habang binibigkas ang tula. Ang magandang kalangitan ay ang kanyang damit at ang magandang bulaklak ay ang kanyang mukha. Ang malamig na hangin ay humihip sa bakod at sa butil ng halaman. Isang kagandahan na siguradong makikita lamang sa Mount Cunyu o sa Yao Pavlin sa ilalim ng ilaw ng buwan. Humakbang ng 2 paa si Daryl habang binibigkas niya ang tula, parang ginagawa ng mga ancient scholars. Si Levi ang nagsulat ng tulang ito sa Imperial Concubine para puriin ang kanyang kagandahan. Ang Wealth Dance Hall ay tumahimik matapos bigkasing ni Daryl ang kanyang tula. Sa sobrang katahimikan, kapag may nahulog na karayom sa sahig, ay sadyang maririnig ito. Walang nagsasalita, nagnilay sila sa tulang narinig nila. Wow! Tapos, ang buong dance hall ay nagulat sa tuwa. It's so beautiful, mister. The poem is so beautiful. At the side, Jewel clasped her hands together as she exclaimed. She was indescribably excited. Sobrang ganda nun, Manong. Ang ganda ng tula, sa gilid, pinagdikit ni Jewel ang kanyang kamay habang sumisigaw. Sobrang saya niya. Ang talino niya, nakagawa siya ng tula.
ang kanyang tula ay kamangha-mangha. Tiningnan ni Cheryl si Daryl ng malapitan habang ang mga mata niya ay kumikinang. Ang saya niya. Ang ginawa tula para sa kanya ng kanyang pinuno ay napakaganda. Ang magandang kalangitan ay ang kanyang damit at ang magandang bulaklak ay ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin nito ay ang magandang ulap sa kalangitan ay ang kanyang damit at ang mga bulaklak ay kasing ganda ng kanyang mukha. Ang konsepto nito ay halatang mas mataas kaysa kay Elder Crescent, mas mataas na antas. Ang magandang kalangitan ay ang kanyang damit, at ang magandang bulaklak ay ang kanyang mukha. Ito ay isang magandang linya. Maraming tao sa audience ang kumuha ng papel at sinulat ang tula rito. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl na may halong gulo sa kanila ekspresyon. Napakatalentado niya. Nakangiting tumingin si Daryl kay Simon. Bilang isang matanda galing sa Artemis Sect, ang mga tula mo ay walang kwenta. Sa tingin ko ay hindi mo na dapat akong kalabanin, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Masakit ang mga salitang sinabi ni Daryl, nasaktan niya ang dignidad ni Simon. Ikaw. Galit na galit si Simon. Tinuro niya si Daryl habang nanginginig ang katawan niya sa galit. P50. Umatras si Simon at sumuka ng dugo. Isa siyang maalam at isa rin matanda galing sa Artemis Sect. Isang kahihiyan kapag ang isang hindi kilalang batang lalaki ang tatalo sa kanya. Nakakahiya. Asawa ko. Nagulat si Summer at agad na tumakbo para suportahan si Simon. Ang mga tao ay nagulat din at pinalibutan nila si Simon. Elder Crescent. Elder Crescent, okay lang po ba kayo? Marami sa kanila ay nagulat at ang kanilang tingin kay Daryl ay nag-iba matapos ang insidente. Ang batang lalaki na to ay natalo si Elder Crescent sa pagbigkas ng tula. Sino ang hindi maniniwala kung nakita ito mismo ng dalawa nilang mata? Manong. Nag-cheer si Jewel. Kinuha niya ang braso ni Daryl at masayang sinabi, ang galing mo talaga, Manong. Nanalo tayo. Pinuno, kamangha-mangha ka, sa parehong oras, tumungo si Cheryl habang nakikipag-usap kay Daryl. Noong una, nag-aalala si Cheryl tungkol sa labanan ng tula. Matapos ang lahat, si Simon ay isang matanda na galing sa Artemis Sect at isang sikat na tao. Akala niya na walang laban ang kanyang pinuno kay Simon. Hindi sila makapaniwala sa naging resulta. Hindi pinansin ni Daryl ang mga kakaibang tingin sa paligid niya at nakangiting tiningnan si Simon. TSK, TSK, TSK. Nakikita ko na mahina na ang iyong katawan. Ikaw. Hindi makapaniwala si Simon na kinutya siya ni Daryl. Para siyang nasusuka habang nanginginig ang katawan niya sa sobrang galit. Sumuka siya ulit ng dugo. Napagdesisyonan ni Daryl na hindi na niya inisin si Simon at lumingon na lang kay Summer. Ang asawa mo ay isang matanda galing sa Artemis Sect. Sa tingin ko ay tutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil natalo siya sa laban, kailangan mong tuparin ang pustahan. Nakapo si Daryl sa upuan na parang boss, nakadekwarto ang kanyang mga binti. Ang lahat ay nakatingin kay Summer. Ang pustahan ay kapag natalo si Simon, kailangang tawagin ni Sumemer si Daryl na pinuno. Magiging masunurin kaya siyang alagad. O babawiin niya ang kanyang mga sasabihin. Nanginginig ang katawan ni Summer. Kinagat niya ang kanyang labi, muntik na itong dumugo. Matapos ang ilang segundo, naglakad si Summer patungo kay Daryl. Lumuhod si Summer sa harapan ni Daryl. Namula ang kanyang mukha habang binubulong niya, alagad mo ako, narito, para batiin ka, pinuno. Nakaramdam ng hiya si Summer. Ayaw niyang tawagin pinuno si Daryl. Gusto na niyang umalis sa lugar kung nasaan sila. Gayunpaman, madudungisan ang kanilang reputasyon. Kahit anong mangyari, marami ang tao sa lugar. Lahat sila ay sikat at mayayaman. Naroon din ang press. Dahil sila ay natalo, kailangan niya itong aminin. Aking mabuting alagad, pwede ka nang tumayo. Natuwa si Daryl, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta kay Summer. Pagkatapos ay tinapik niya ang ulo ni Summer. Ang ginawa ni Daryl ay naging dahilan kung bakit namula si Summer. Tumawa si Daryl at sinabi kay Cheryl, hindi ba mabait naman ako sayo? Nahanap na kita ng kapatid. Tawagin niyo akong pinuno. Opo, pinuno. Napagsama-sama ni Cheryl ang kanyang naiisip. Hindi na siya kumurap nang tingnan niya si Daryl. Nagsimula na siyang hangaan si Daryl.
Alam ng lahat na sikat si Summer dahil sa kanyang talent at siya ay naging kapatid ni Cheryl. Hindi pinangarap ni Cheryl ito. Bang! Nang makita ni Simon na yumuko ang asawa niya kay Daryl at tinawag itong pinuno, nagalit siya. Tapos ay nahimatay siya. Nahimatay si Elder Crescent. Naging magulo ang hall. Lahat sila ay gustong pumalibot sa matanda. Hindi nataranta si Daryl. Dahan-dahan siya tumayo at dinala si Jewel pabalik sa ikalawang palapag. Alam niya na nahimatay si Simon dahil sa galit niya. Hindi naman ito dahilan para mamatay siya. Tinulungan niya si Cheryl para makumpleto ang single premiere nito. Kinailangan na niyang umalis. Ang pinakaimportante para sa kanya ay makabalik sa New World. Noong makabalik na sila sa kwarto, tapos na i-impake ni Jewel ang kanilang mga gamit at pumasok naman si Cheryl na masaya sa kwarto nila. Suot ni Cheryl ang kanyang stilettos habang naglalakad papunta kay Daryl. Masaya siya. Pinuno, pwede mo pa ba akong gawa ng 2 pang kanta? Ang bago niyang single ay may magandang epekto sa madla. Kapag naglabas pa siya ng 2 kanta, masisikat siya sa buong Great East Continent. Hinahangaan ni Cheryl si Daryl. Kayang gumawa ni Daryl ng kanta at tula. Nakilala niya ang tamang pinuno. Ang mga matanda galing sa Artemis Sect ay walang kwenta kumpara sa kanyang pinuno. Ngumiti si Daryl at sinabing, pwede kitang gawa ng 1 pang kanta pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Sige, anong gusto mong gawin ko? Pakiusap, sabihin mo. Papayag ako sa lahat ng gusto mo basta kaya ko itong gawin. Walang pag-aalinlangang sagot ni Cheryl. Ngumiti si Daryl. Kahit ano. Tiningnan ni Daryl si Cheryl habang nagsasalita siya. Nakakaakit ang suot ni Cheryl noong gabing yon. Ang masikip niyang itim na cheongsam ay pinakita ang sexy niyang katawan. Maganda ito lalo nang malapitan. Namula si Cheryl nang mapansin niya ang titig sa kanya ni Daryl. Iniisip niya ba ang isang kahilingan na malaswa, naisip ni Cheryl. Nang kakaiba na ang mga naiisip ni Cheryl, tumigil si Daryl sa pagngiti at naging seryoso, plano kong umalis. Gusto kong pumunta sa New World. May magagawa ka bang paraan para mangyari yon? Sikat na tao si Cheryl, marami siyang koneksyon. Siguradong may paraan siya para magawa yon. Ano? Gusto niyang bumalik sa New World. Natigilan si Cheryl at tinitignan si Daryl. Makalipas ang ilang segundo, tinanong niya. Pinuno, bakit gusto mong bumalik sa New World? Hindi mo na kailangan pang malaman. Sabihin mo na lang sakin, paano ako makakabalik doon? Walang pag-aalinlangang sagot ni Daryl. Huminga ng malalim si Cheryl at sinabing, Pinuno, hindi kita kayang tulungan dyan. Bakit naman, nag-aalalang sagot ni Daryl. Kinagat ni Cheryl ang kanyang labi, at mahinang sinabi, siguro ay hindi mo alam. Mayroong kanyon na naghihiwalay sa Great East Continent sa ibang parte ng mundo. Ang pangalan ng kanyon na ito ay Mysterious Canyon. Ang Mysterious Canyon, bumulong si Daryl sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Cheryl at sinabing, ang Mysterious Canyon ay 100,000 kahaba at 100,000 kalapad. Natatakpan ito ng isang makapal na fog palagi, at may kapahamakan sa loob nun. May mga halimaw din doon at mga nakalalason na insekto at lumulubog na lugar. Kahit sino ay hindi kayang bumalik pag nahulog sila sa lumulubog na lugar. Matapos ang saglit na pagtigil, patuloy na sinabi ni Cheryl, sa 100,000 taon, marami ng tao ang sumubok dumaan sa Mysterious Canyon, pero ni isa sa kanila ay hindi nagtagumpay. Habang siya ay nagsasalita, tumingin si Cheryl kay Daryl pagkatapos ay kay Jewel. Ang Mysterious Canyon ay punong-puno ng kapahamakan. Pinuno, mayroon ka lamang isang alagad na babae na kasama. Hindi kayo makadadaan sa kanyon sa kasalukuyang kalagayan mo. Oh. Ang Mysterious Canyon ay ganon kapanganib. Habang iniisip niya ito, huminga ng malalim si Daryl at sinabing, hindi mo na ako kailangang isipin kung kaya ko bang malampasan ang kanyon. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung saan ang daan papunta roon. Kahit anong hirap pa yon, kailangan niya pa ring umalis. Hindi siya pwedeng manatili sa lugar kung nasaan siya habang buhay. Kinuha ni Jewel ang braso ni Daryl at sinabing, kahit saan ka magpunta, susundan kita. Hindi ako natatakot kahit anong hirap pa yan. Natigilan si Cheryl. Tapos, ngumiti siya. Pinuno,
kahit na sabihin ko sa'yo ang daan papuntang Mysterious Canyon, hindi ka pa rin makapupunta roon. Ang Mysterious Canyon entrance ay matatagpuan sa bundok likod ng Sword Sect. Mukhang natatakot si Cheryl para sa kanila at sinabing, ang parte ng lupa ay ang pinagbabawal na lugar ng Sword Sect. Mahigpit ang seguridad doon at kailangan mo ang pag-apruba ng Sword Sect para makapasok. Nanatiling tahimik si Daryl, siya ay hindi na mapakali. Oh, bakit ba ang hirap umalis sa lugar na to? Matapos ang ilang segundo, tiningnan ng seryoso ni Daryl si Cheryl. Mabuti kong alagad, pakiusap, hanapan mo ako ng paraan at gagawan kita ng 3 pang kanta. Talaga, sagot niya. Naging masaya si Cheryl. Ang gusto niya lang ay 3 kanta pero ang pinuno niya ay nag-alok ng isa pa. Isang magandang temptasyon ito. Tumango si Daryl, kinagat ni Cheryl ang kanyang labi, at nagsimula ng mag-isip. Maya-maya, nagkaroon siya ng ideya. Pumalakpak siya ng masaya. Mayroon akong ideya. Ang mapapangasawa ko na si Marcus, at ang kanyang pamilya, ay mayroong koneksyon sa Sword Sect. Sa kanilang rekomendasyon, pwede kang makapasok sa Sword Sect. Habang siya ay nagsasalita, bumaba siya ng hagdan gamit ang kanyang stilettos. Maya-maya, pumunta si Cheryl kay Marcus. Nagulat si Marcus, ayaw niyang irekomenda si Daryl sa Sword Sect. Nabigo si Marcus sa pagpatay kay Daryl kinagabihan noon, at nagmakaawa siya para sa kapatawaran niya, at nangako na hindi na niya yon ulitin. Subalit, sa puso niya, ang galit niya kay Daryl ay mas lalong lumalim. Kinuha lahat ni Daryl ang kredito para sa pagganap ng kanyang mapapangasawa noong gabing yon. Kinailangan niyang talunin ang matanda na galing sa Artemis Sect sa pamamagitan ng tula. Ang mapapangasawa niya ay mas lalong napahanga sa kanya. Nagsiselo si Marcus noong nakita niyang yon. Sa ilalim ng mga pangyayaring yon, paano tutulungan ni Marcus si Daryl? Ang mukha ni Marcus ay hindi mapinta sa sandaling yon, pero sabi niya kay Cheryl, mahal ko, hindi naman ganoon kadali gawin yon. Kahit na ang pamilya ko ay may koneksyon sa Sword Sect, ang lugar na gustong puntahan ng pinuno mo ay pinagbabawal. Hindi naging masaya si Cheryl, pinadyak niya ang kanyang mga paa. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan para sa pinuno ko. Kailangan tulungan ni Cheryl ang kanyang pinuno para sa 3 kanta. Masakit nang umiti si Marcus, tumango siya at sinabing, sige na, sige na. Habang siya ay nagsasalita, kinuha niya ang panulat at papel. Nagsulat siya ng mensaheng para sa rekomendasyon at ibinigay ito kay Daryl. Pinuno, kapag naroon ka na, sabihin mo na kamag-anak ka ng pamilya Lyod. Kailangan papasukin ka nila sa loob. Sabi ni Marcus. At patuloy niyang sinabi, magpapadala ako ng mga tao para samahan ka palabas ng syudad, pinuno. Mabuti, maraming salamat sa tulong mo. Ngumiti si Daryl. Matapos yon, tinupad niya ang kanyang mga sinabi at gumawa ng 3 kanta para kay Cheryl. Noong gabi, pinagpulong ni Marcus ang isang maliit na grupo para samahan si Daryl at Jewel sa kanilang pupuntahan. Nang sila ay magpapaalam na sa isa't isa, hinawakan ni Cheryl ang kamay ni Daryl. Nagdadalawang isip siyang tanggalin ito. Pinuno, mag-iingat ka kapag napagdesisyonan mo nang pumasok sa Mysterious Canyon. Bumalik kayo kaagad at mamimiss ko kayo. Ngumiti si Daryl, huwag kayong mag-alala. Titingnan ko lamang yon dahil gusto ko itong makita. Babalik din ako. Masyado nang late. Kailangan na nating umalis, pinuno. Hindi na makapaghintay si Marcus. Magalang siyang nakipag-usap pero ang totoo ay galit na galit siya. Oh. Nagalit siya noong hinawakan ni Daryl ang kamay ng kanyang mapapangasawa. Tumango si Daryl habang nakahawak siya kay Jewel at sumakay na sa coach na inihanda ni Marcus para sa kanila. Sa Great East Continent, lahat sila ay naglalakbay gamit ang tricycle. Ang mga mayayamang pamilya lamang ang may kayang sumakay sa kotse. Ang kotse nila ay yung mga makaluma. Si Marcus ang nagmaneho at dinala sila sa labas ng syudad. Ang kanyang mga tao ay nakasunod sa likod ng kotse. Excited si Jewel makasakay sa kotse. Kahit na lumaki siya sa Great East, yon ang unang beses niyang makasakay sa isang makalumang kotse. Siya ay mausisa sa kotse. Hindi ordinaryo tong kotse na to, pinuno. Hindi mapigilan ni Jewel ang kanyang saya. Tinitigan niya ang manibela na hindi kumukurap. Isang bilog ang nagpapaandar sa kanya, at umaandar na siya, umaandar ito ng mabilis.
Ang cute ni Jewel. Tumawa si Daryl habang tinatapik niya ang ulo ni Jewel. Bibilhan kita balang araw. Maaari kang mag-enjoy kapag mayroon ka na. Mabagal ang pag-andar ng isang makalumang kotse. Ipapakita ko sa iyo ang pinakamabilis na kotse sa World Universe kapag balik natin doon, mas mabilis ang kotse na yon. Sa isip ni Daryl. Tumango si Jewel at sinabing, Pinuno, pwede na sa akin ang karwahe, wag na kotse. Sa susunod, kapag may kotse ka na, ikaw ang magmaneho at uupo ako sa tabi mo, pagsisilbihan kita. Tumawa si Daryl nang marinig niya yon at tinapik muli ang ulo ni Jewel. Makalipas ang ilang oras, gabi na bago pa sila dumating sa harap ng bundok. Tinigil ni Marcos ang kotse at lumingon kay Daryl. Ngumiti siya, Pinuno, hanggang dito ko lang kayo ihahatid. Pagkalagpas nyo ng bundok, maglakad kayo papunta sa west at matutumbok nyo na ang Sword Sect. Habang siya ay nagsasalita, nakakatakot ang ngiti ni Marcos. Papatayin ni Marcos si Daryl kung gusto niya, bakit niya ito tutulungan? Ang Sword Sect ay wala sa likod ng bundok. Ang bundok na nasa likod nila ay ang Broken Tiger Cliff. Ang parte ng bundok na nasa harapan ni Daryl ay patag at malapad, ngunit ang kabilang dulo ay matarik. Kaya naman tinawag itong Broken Tiger Cliff. Nasa pangalan na niya, kahit na ang makapangyarihan tigre ay mahuhulog sa bundok na yon at hindi makaliligtas. Pwede nating sabihin na ang daan na yon ay daan papunta sa kamatayan. Masyado ng gabi, kaya naman mahirap nang makakita dahil sa dilim. Hanggat patuloy na umaakyat si Daryl sa dalawang bundok, pwede siyang mahulog sa bangin dahil hindi malinaw ang kanyang pananaw. Kahit gaano pa siya kalakas, ang katawan niya ay pwedeng magpira-piraso. Ang sino mang magtangkang makinabang sa asawa ko ay dapat mamatay. Masaya si Marcos habang iniisip niya yon. Sige, bumalik ka na sa inyo. Bumaba na si Daryl sa kotse. Hinawakan niya ang kamay ni Jewel at naglakad na papunta sa bundok. Noong mawala na anino nila Daryl at Jewel sa madilim na gubat, malamig na ngumiti si Marcos at kumaway, sige, paalam. Matapos niyang magsalita, nagmaneho na siya paalis at pinauwi na ang kanyang mga tao. Si Daryl at Jewel ay naglakad papunta sa mahangin na daan habang papunta sa bundok. Napansin ni Daryl na walang bakas ang bundok, puro damo lamang ang nandito. Halata na wala pang nakapupunta sa lugar na yon. Sinasadya ba ni Marcos na mali ang ituro niyang daan, sa isip ni Daryl? Sa sandaling yon, tumingin sa paligid si Jewel at walang makitang bakas ng tao. Nagsisimula na siyang makaramdam ng takot. Kumapit siya ng mahigpit sa mga braso ni Daryl at sinabing, may mga mailap bang mga hayop dito, Pinuno? Tumawa si Daryl at nagawa pang magbiro, siguro meron, sa tingin ko. May mga halimaw dito na pinapakain ng tao. Natatakot ka ba? Nanatiling tahimik si Jewel at nag-aalangan sumagot, hindi ako takot. Kailangan kitang protektahan, Pinuno. Sa sandaling yon, sinubukang maghanap ni Daryl ng daan pababa ng bundok. Subalit, masyadong madilim at hindi siya makakita ng maayos. Sa sandaling yon, nalampasan ni Jewel ang kanyang hakbang. Sumigaw siya at nawalan ng balance. Nahulog siya sa bangin. Jewel, natigilan si Daryl. Tumalin siya pababa ng talampas at hinawakan ang kamay ni Jewel na walang pagdadalawang isip. Niyakap siya ni Daryl papunta sa dibdib niya. Tapos, hinabaan niya ang kanyang braso para maabot ang kahit anong bagay na pwede niyang kapitan, pero wala siyang ibang makapitan kundi madulas na mga dingding sa talampas. Hayop na Marcos yon. Tinuro niya sa amin ang daan papunta sa kamatayan. Mahigipit na niyakap ni Daryl si Jewel. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang bangin. Nagdasal siya na sana hindi pa ito ang katapusan nila. Sa World Universe. Sa bahay ng pamilya Lindon sa Donghai City. Ang bahay ng mga Lindon ay punong-puno ng mga ilaw at dekorasyon. Ang hall ay punong-puno ng mga dekorasyong pang-selebrasyon. Nakaupo si Lily sa sofa sa sala at maganda ang kanyang kalagayan. Ang mga mata niya ay punong-puno ng kasiyahan. Matapos niyang makasama si Wade ng higit 1 buwan, masyadong natuwa si Lily sa kanya. Siya ay malambing at maalaga at ikakasal na sila sa makalawa. Lilibud, napadala mo na ba ang mga imbitasyon? Huwag mong kalimutang sabihan ang mga kamag-anak natin sa bahay. Sabi ni Samantha habang naglalakad siya pababa ng hagdan. Ang mukha niya ay punong-puno ng saya.
Ang anak niya ay pakakasalan si Wade at masaya siya dahil dito. Noong nilabanan ng lahat ng sekta ang New World Army at nailantad ang pagkatao ni Daryl, natigilan si Samantha. Tapos, siya at si Abby's mother Serendipity ay naglaho. Akala niya patay na ang mga ito. Mabuti na rin na napagdesisyonan ni Lily na pakasalan si Wade. Ngumiti si Lily at tumango, lahat ng imbitasyon ay naipadala na, manasabihan ko na rin ang mga kamag-anak natin. Dapat bongga ang kasal nyo. Tumango si Samantha at ngumiti. Mayroon pa bang ibang bagay na hindi nyo napaghandaan? Tutulungan kita. Inisip ni Lily at sinabing, yung maid of honor lang. Ngumiti si Lily. Marami siyang mabait na kaibigan, pero hindi siya sigurado kung sino ang pipiliin niya. Bigla na lang niyang sinabi, bakit hindi na lang yung pinsan mo na si Queenie? Pwede siyang maging maid of honor. Bakit wala siya rito? Sa mga pinsan niya, pinakamalapit siya sa kanyang pinsan na parang ate na rin. Siya ang magiging maid of honor. Naguguluhan si Lily. Matagal na niyang hindi nakikitang ang pinsan niya. Tawagan niyo ang bahay niya. Matagal na kayong hindi nagkikita, matutuwa siya kapag nalaman niyang ikakasal ka na, ngumiti si Samantha. Kaya naman, kinuha ni Lily ang kanyang telepono at tinawagan ang numero sa bahay nila Queenie. Maya-maya, sinagot na ang tawag. Ngumiti si Lily at nagsalita, "Hello, tita. Nakuha niyo po ba yung pinadala kong imbitasyon? Gusto ko po sanang imbitahan si Queenie bilang maid of honor." Bago pa man niya matapos ang sinasabi niya, isang nakagugulat na boses ang nanggaling sa kabilang linya, si Queenie. Wala ba siya sa bahay niyo? Matagal na siyang wala rito. Naging busy ako kaya hindi ko pa siya nakakausap. Wala ba siya dyan sa bahay niyo? Ano? Nanginig ang katawan ni Samantha, natigilan siya nang marinig niya ang sinabi ng tita niya. 3 taon na nakalimutan ni Lily ang kanyang alaala. Kaya naman hindi niya naalala na nandoon si Queenie makalipas ang ilang buwan. Gayunpaman, naalala ni Samantha ang tungkol dito. Makalipas ang ilang buwan, dinalaw sila ni Queenie pero umalis din pagkatapos. Nataranta si Samantha. Kinuha niya ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang numero ni Queenie. Subalit, hindi makontak ang numero niya. Samantala, sa Broken Tedger Cliff sa Great East Continent. Hawak ni Daryl si Jewel habang ang hangin ay humihip sa kanya tenga at muntik nang mahulog ang katawan niya sa bangin. Nakikita niya na malapit na sila sa ilalim ng bangin. Huminga ng malalim si Daryl habang ang internal energy niya ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang katawan. Tinamaan niya ang dingding sa talampas na naging dahilan ng pagninig at naitulak ang kanyang katawan sa gilid. Kahit na ganoon ang nangyari, ang intense gravity force ay tinulak si Daryl patalikod at ang kanyang likod ay natamaan ang talampas. Noong nahulog na siya sa lupa, naubos na ang kanyang internal energy at sumuka na siya ng dugo. Pinuno. Ayos ka lang ba? Nag-aalala si Jewel at natataranta. Pinunasan niya ang dugo sa labi ni Daryl habang patuloy na tumutulo ang luha niya. Nang mahulog sila, sinubukan ni Daryl ang kanyang makakaya para protektahan si Jewel, hindi nasaktan si Jewel. Umubo si Daryl ng ilang beses bago siya ngumiti, okay lang ako, hindi pa naman ako patay. Habang nagsasalita siya, galit siya. Hayop na Marcus yun. Anong karapatan niyang paglaruan kami? Maswerte lamang dahil mayroon siyang intense internal energy. Ang pagtama sa dingding ay binawasan ang gravity. Kung hindi man, pareho silang mahuhulog at magpipiraso. Kahit na hindi pa siya patay, nagkaroon ng matinding shock ang kanyang katawan. Huminga ng malalim si Jewel at napanatag nang marinig niya na okay lang si Daryl. Tumingin sa paligid si Daryl. Madilim pero napagtanto niya na ang mataas na talampas ay napaliligiran ng gubat. Hating gabi na. Kailangan pa naming maghintay ng umaga kinabukasan bago kami makaalis. Kailangan ko mabawi ang internal energy ko. Noong iniisip niya ang mga bagay na yon, sinubukan niya pakalmahin si Jewel. Huwag ka na mag-alala. Magpahinga ka na. Tumango si Jewel habang nakaupo at nakasandal sa likod ni Daryl. Hindi niya pinipikit ang kanyang mata. Tumingin siya sa paligid niya at naging maiat sa galaw niya. Alam niyang kailangan ni Daryl maglinang para bumilis ang kanyang paggaling. Paano siya makakapagpahinga sa isang kritikal na sitwasyon? Pinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at nagsimula ng maglinang. Maya-maya, umaga na at maliwanag na ang langit.
Hay! Huminga ng malalim si Daryl at dinilat ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang oras ng paglilinang, magaling na siya. Tapos ka na, pinuno, tumayo agad si Jewel. Nagulat si Jewel na makita ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Kumunot ang noo ni Daryl at nagtanong, hindi ka nakatulog buong gabi. Tumango si Jewel at sinabing, napagtanto ko na naglilinang ka para mabawi ang lakas mo kaya naman gusto kitang bantayan. Kapag may halimaw na lumipat, kaya kong patayin agad. Kinilig si Daryl nang marinig niya yon, kaya naman ngumiti siya. Kahit na may halimaw dito, hindi mo naman yon kayang patayin. Ang kulit nitong babaeng to, pero kinilig si Daryl sa pagiging masunurin niya. Namula si Jewel noong napagtanto niyang inaasar siya ni Daryl. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at sinabing, mas magiging malakas ako sa future. Kaya na kitang protektahan, pinuno. At may naalala si Jewel. Medyo madilim pa naman, kuhaan na kita ng tubig para makaligo ka. Umiling si Daryl at ngumiti habang tumatayo. Masyadong mapanganib dito, mayroon siguro mga mailap na hayop kaya naman sasamahan na kita. Pagkatapos nun, pareho na silang naglakad papunta sa gubat. Nang naglalakad na sila sa gubat, may nakita silang lawa. Ang tubig doon ay kasing linaw ng isang kristal. May tubig dito, pinuno, masayang sumigaw si Jewel habang papunta sa lawa. Ngumiti si Daryl habang papalapit siya, uminom siya ng kaunting tubig, at hinugasan ang kanyang mukha. Tapos ay tumingin na siya sa paligid. Nasa malalim silang parte ng lambak, at napaliligiran ng talampas na 1,000 talampakan ang taas. Sa kapabilidad ni Daryl, hindi niya kayang tumalon pataas na kasama si Jewel. Imposible para sa kanila ang makalipad paalis. Oh! Hindi nga kami namatay sa paghulog pero mamamatay naman kami rito, hindi na mapakali si Daryl habang iniisip niya yon. Sa sandaling yon, masayang sumigaw si Jewel, pinuno, may mga isda sa lawa. Pwede ako mag-ihaw ng isda para makain mo. Magaling akong mag-ihaw. Bigla na lang silang may narinig na malakas na tawa. Oh! Pareho silang tumalon nang marinig ito. Tumingin sila sa direksyon kung saan nila narinig ang boses at isang figura ang pumunta sa kanila. Kayo dalawa ay pumasok ng walang pahintulot sa teritoryo ko. Ang bastos nyo! May tao doon. Nagulat si Daryl pero handa na siyang makipaglaban. Nakita niya ang isang lalaki na may puting buhok na sira-sira ang damit. Ang lalaki ay mukhang pulubi pero ang katawan niya ay malaki at nakakatakot. Mapayat ang kanyang mukha at mayroon siyang mahabang sugat sa kanyang noo. Ang mga mata niya ay alerto at ito ay nagniningning. Isa pang bagay na napansin ni Daryl ay walang binti ang lalaki. Gumamit siya ng itim na espada para silbing saklay niya pag naglalakad. Ang blade ay kulay itim, ang kabilang dulo ng espada ay matulis, ang kabila naman ay mapurol. Ang espada na ito ay katulad ng tang sword na ginamit ni Sloan. Gayunpaman, noong makita niya itong nang malapitan, mas malapad ito kaysa sa tang sword. Napalunok si Daryl. Hindi niya inaasahan na makakita ng pilay sa lambak. Ang ikinagulat ni Daryl ay ang kanyang kapangyarihan. Alam niya kapag ang abilidad ng isang tao ay kayang lampasan ang kanyang inaasahan. Hindi niya naramdaman ang lakas ng lalaki. Sa sandaling yun, humakbang sa harapan ni Daryl si Jewel at matapang na sumigaw, "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Habang nagsasalita siya, tinitigan ni Jewel ang lalaki. Nag-aalala siya at nausisa. "Sino ako?" Tumawa siya ng malakas, mukhang nainis. "Ako lang naman ang isang tao na nakalimutan na ng lipunan." "Kayo? Sino kayo? Pumapasok kayo ng walang pahintulot sa lupa ko. Gusto niyo bang mamatay?" Tiningnan niya ng mabuti si Daryl. "Nahulog ka galing sa mataas na lupa pero hindi ka namatay. Siguro ay makapangyarihan ka. Isa ka ba sa mga pangunahin 4 na sekta? Hulaan ko. Galing ka sa Sword Sect o sa Elixir Sect?" Bago niya matapos ang sinasabi niya, umiling si Daryl at sinabing, "Hindi ako alagad sa kahit anong pangunahing 4 na sekta." Nakikita ni Daryl ay puot sa mga mata ng lalaki nang banggitin niya ang 4 major sects. Mukhang malaki at malalim ang galit niya sa mga ito. "Kapag sinubukan kita, alam ko kung ikaw ay isa sa mga alagad nila." Agad niyang pinalakpak ang kanyang kamay at tinuro ang kanyang mahabang espada sa langit. Kumislap ang kanyang espada.
Matapos ang ilang segundo, ang espada ay nasa harapan na ng mga mata ni Daryl. Oh! Ang enerhiya ay sobrang lakas. Natigilan si Daryl, gusto niyang iwasan ito pero huli na ang lahat. Sumigaw siya at nasugatan siya sa balikat. Umaagos ang dugo galing sa sugat niya. Sobrang lakas niya. Ginamit ni Daryl ang kanyang kamay para pisilin ang kanyang sugat habang tinitingnan niya ang lalaki. Natigilan siya at hindi na makapagsalita. Kaya niyang sugatan si Daryl kahit na may suot siyang celestial worm armor. Gaano ba kalakas ang kanyang espada? Ikaw ang Sword Devil, Ford South, nakilala ni Jewel ang lalaki. Sumigaw siya at nagulat ang kanyang magandang mukha. Natigilan si Daryl. Kilala mo siya, Jewel. Tumango si Jewel at siya ay nagulat pa rin kaya naman mahina niyang sinabi, siya ang Sword Devil, Ford South. Lahat ng tao sa Great East ay kilala siya. Walang makatatalo sa sword teknike niya. Naglaho siya makalipas na ang 10 taon, at ang akala ng lahat ay nagpakalayo-layo lamang siya. Hindi ko inaasahang matatagpuan ko siya rito. Tumingin si Jewel sa espada sa kamay ni Ford at patuloy na sinabi, bago niya gamitin ang espada, gagawin niya muna ang sun pointing finger. Kapag inangat niya ang espada ngayon, kapag ginawa niya yon, ibig sabihin, ay siya talaga ang sinasabi ko. Kanina, noong inangat ng pilay ang kanyang espada, ang espada niya ay tumutok sa langit at yon ang sun pointing finger. Lahat ng tao sa Great East ay alam yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Oh! Siya nga ang Sword Devil. Nakamamangha ito. Natigilan si Daryl nang marinig niya ito. Nagulat din si Ford na nakilala siya ni Jewel. Malamig siyang ngumiti at sinabing, hindi ko inaasahan na may mga tao pa palang makakakilala sa akin matapos kong makulong dito ng higit 10 taon na. Tiningnan ni Ford nang malapitan si Daryl. Bata, noong ginamit ko ang espada ko ngayon lang. Nararamdaman ko ang kadalisayan ng internal energy mo. Iba siya sa 4 major sects. Sino ka ba? Huminga ng malalim si Daryl. Paano niya mararamdaman yon? Ang lalaki, to ay may nakakatakot na kapangyarihan. Habang iniisip niya ito, sabi ni Daryl. Tao lang ako. Noong sinabi ni Daryl yon, sabi ni Jewel. Ang pinuno ko ay isang mabuting tao. Hindi lang siya makapangyarihan, pero kaya niya ring sumulat ng tula. Kahit na ang matanda na galing sa Artemis sect ay natalo niya. Ganon siya kalakas. Pero bakit hindi niya kayang labanan ang espada ko, malamig na sinabi ni Ford. Tumawa si Daryl dahil yon ang katotohanan. Kahit na pilay ang lalaki, nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Ayaw na makipaglaban pa ni Ford sa kanila. Tininingnan niya ng masama ang mga ito. Papatawarin ko kayo dahil sa pagdaan nyo rito nang walang pahintulot pero binabalaan ko kayo, wag nyo akong istorbohin. Umalis na si Ford matapos niyang sabihin ang mga salitang yon. Huminga ng malalim si Daryl noong pagkaalis ng matandang lalaki. Oh! Sobrang lakas talaga ng lalaki yon. Hindi siya nahirapan huminga matapos ang laban. Jewel, sabi mo ay makapangyarihan si Ford, bakit siya nakulong sa ganitong lugar? Tanong ni Daryl. Ang mukha ni Jewel ay punong-puno rin ng pagdududa, umiling siya. Hindi ako sigurado pero sikat siya. May mga chismis pa rin tungkol sa kanya hanggang ngayon. Sa tingin ko ay nakulong siya rito nang dahil sa binti niya. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Jewel ay nakatingin sa lawa. Pinuno, kuha tayo ng isda. Tumango si Daryl habang hawak niya ang blood-drinking sword. Tumalon siya sa lawa at nakakuha ng kaunting mga isda. Masayang pumalakpak si Jewel at nagsindi na ng apoy sa harapan ng lawa para makapag-ihaw sila. Mayroong dala na asin at pangpalasa si Jewel at masarap din siyang magluto. Maya-maya, ang amoy ng isda ay pinalibutan ang buong lugar at gutom na si Daryl. Matapos niyang lutuin ang unang isda, nakangiti niya itong binigay kay Daryl. Pinuno, tikman mo ang luto ko. Ngumiti si Daryl at kinuha ang isda. Kinain niya ito at nasarap sa sariwang isda. Tumango siya habang pinupuri ang pagluto ni Jewel. Sobrang sarap. Bukod pa sa kanyang pagiging masunurin, hindi niya inaasahan na magaling magluto si Jewel. Natuwa si Jewel sa papuri na sinabi ni Daryl, Pinuno, pwede kitang pag-ihaw ng isda araw-araw hanggat gusto mo itong kainin. Noong sinabi niya yon, napatingin si Jewel sa likuran ni Daryl at nagulat.
Lumingon si Daryl sa likod niya at may nakitang lalaki rito. Si Ford at matagal na siyang nakatitig sa inihaw na isda. Inihaw niyo to, tanong ni Ford habang nakatingin kay Jewel. Mas naging emosyonal pa siya habang papalapit sa apoy. Huminga siya ng malalim at parang nag-enjoy sa nakita niya. Magaling? Ang bango ng iniihaw niyong isda. Parang masarap yan. Sabi ni Ford habang nakatitig siya sa isda. Tapos ay napalunok siya at nagpatuloy na tinitingnan ang pagkain. Ang focus ni Ford ay nasa inihaw na isda lamang. Mukha siyang natutuwa at sinabing, ang tagal na simula noong nakaamoy ako ng ganito kasarap na pagkain. Gutom si Ford. Ito ay inaasahan sa kanya dahil matagal na siyang nakulong sa gubat, higit 10 taon na. Sa mga taon na yon, ang mga kinakain niya lamang ay kung anong mahuli niya. Kahit na iniihaw niya ang mga isdang nahuhuli niya, wala naman siyang asin at pangpalasa na dala. Nawala siya sa sarili niya noong naamoy niya ang isdang iniihaw. Tiningnan siya ni Jewel at ngumiti. Tapos ay binigyan niya ng inihaw na isda si Ford. Sayo na tong pinakamalaking isda, Manong. Sabi ng lahat na ang Sword Devil Ford South ay may taglay na kapangyarihan, ngunit nakita lamang siya ni Jewel bilang isang pilay na lalaki, at naawa siya rito. Mabuti, mabuti. Nasurpresa si Ford pero kinuha niya na rin ang inihaw na isda at masaya itong kinain. Maya-maya, kinain na niya ang isda. Mukhang gusto niya pa ng isda dahil hindi matanggal ang kanyang mga mata sa ihawan. Nagulat si Jewel, natawa siya habang nag-iihaw ng mga isda. Patuloy na kumain si Ford ng mga isda hanggang sa mabusog siya. Ngumiti siya kay Jewel, bata, ang sarap mong nag-ihaw ng isda. Dumighay siya bago siya lumingon at umalis. Gustong tumawa ni Daryl nang makita niya yon. Ang yabang naman nun. Umalis siya kaagad matapos kumain ng marami, at hindi talaga siya nagpasalamat. Hindi na pinansin yon ni Jewel, pero ngumiti siya at sinabing, Pinuno, busog ka na ba? Gusto mo bang mag-ihaw pa ako ng 2 isda para sayo? Pero kailangan mo lang ulit silang hulihin sa lawa. Nakahuli ng 6 na isda si Daryl at ang 4 doon ay kinain ni Ford. Ngumiti si Daryl, hindi na, busog na ako. Kailangan makahanap ni Daryl ng paraan para makaalis sila rito. Hindi sila pwedeng makulong dito ng habang buhay. Habang iniisip niya ito, tumayo si Daryl para libutin ang lugar. Gusto niyang maghanap ng paraan para makaalis. Ngunit, napalilibutan sila ng bundok at talampas. Maliban sa paglipad, wala na silang ibang paraan para makaalis sa lugar na yon. Huminga ng malaim si Daryl. Nawawalan na siya ng pag-asa. Sa pangalawang gabi nila, hindi na mapakali si Daryl kaya naman pumunta siya sa gubat para maghanap ng pagkain. Maswerte siya dahil nakahuli siya ng isang mailap na kuneho. Naramdaman ni Jewel na hindi ito mabuti ang pagkain palagi ng inihaw sa kalusugan. Nakakita siya ng isang baton ay may malalim na butas kaya naman nagluto siya ng kuneho na may sabaw. Ang amoy ito ay napalibutan ang buong lugar. Noong matapos na maluto ang sabaw, naroon na naman si Ford. Katulad noong nakaraang araw, umalis na agad si Ford matapos niyang kumain. Ang mga susunod na araw matapos yon, kapag nagluluto na si Jewel, sinusundan ni Ford ang amoy nito. Umaalis siya agad matapos kumain na para bang karapat-dapat niyang kainin yon. Araw-araw itong nangyayari at nasanay na lang si Daryl. Hindi na siya malungkot tungkol doon. Kahit na hindi naman siya masaya, hindi na siya magsasalita. Mas malakas si Ford kaysa sa kanya. Noong gabi, nag-ihaw si Jewel ng manok, at ang masarap na amoy na ito ay pinalibutan ang lambak. Katulad ng inaasahan nila, sinundan ni Ford ang amoy at agad na pumunta rito. Bata, dalian mo, bigyan mo ko ng manok, tumawa si Ford na parang karapat-dapat siyang kumain. Palaging binibigyan ni Jewel ng pagkain si Ford. Pero, naging iba noong gabing yon. Kumuha si Jewel ng parte sa manok at hinawakan ito. Hindi niya binigyan si Ford. Ngumiti siya kay Ford at sinabing, Manong Ford, ikaw ang matanda rito, kaya dapat ka naming galangin. Pero palagi ka na kumakain ng libre rito, hindi na yon patas. Oh! Natigilan si Daryl nang marinig niya ang sinabi ni Jewel. Hinila niya kaagad si Jewel at sinabing wag na magsalita. Sobrang lakas ni Ford. Hindi maganda para sa kanila kapag ginalit nila ito. Tulad ng inaasahan, hindi naging masaya si Ford.
Anong ibig sabihin mo, bata? Nakakunot na ang kanyang noo, habang nagtatanong. Ngumiti si Jewel at sinabing, Manong Ford, simple lang. Kapag gusto mo ng pagkain, kailangan may dala ka kapalit nito. Huminga ng malaim si Ford, ayaw ko naman na pinagsasamantalahan ang mga tao. Wala na akong ibang pagmamay-ari, kundi ito lamang sira kong espada. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Ford ang kanyang espada at tinusok sa lupa. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig at nagkaroon ng bitak ang lupa. Ang espada ay matatag na nakadiin sa lupa. Ngumiti si Ford. Ito ang Great Steel Sword. Ang bigat nito ay 388 pounds. Kapag kaya niyong tanggalin yan sa pagkakadiin, ibibigay ko na sa inyong yan. Sa sandaling yon, ngumiti si Jewel at sinabing, wala naman akong sinabi na gusto ko yung espada mo, Manong. Siguro pwede mong turuan ang pinuno ko ng mga sword techniques. Ang mga teknike ang pinakamagaling sa buong mundo. Kapag tinuruan mo siya, sinong may alam baka pwede niya yung magamit para makalabas tayong tatlo rito sa lambak. Huminga ng malalim si Daryl habang nakatingin siya kay Jewel. Palagi niyang iniisip si Daryl. Tama si Jewel. Kapag natutunan niya ang mga sword technique ng matandang lalaki, pwede niyang itusok ito sa dingding ng talampas para makaakyat. Baka makaalis sila ng lambak sa paraan na yon. Ang mukha ni Ford ay nagdilim habang tumatayo siya. Tapos ay malamig siyang ngumiti, gusto ng lalaking to matutunan ang mga sword technique ko. Mangarap ka na lang. Ang Celestial Swordsmanship ay kasama lahat ng key sword technique sa buong mundo. Hindi niya to pwedeng matutunan. Huminga ng malalim si Jewel nang marinig niya yon at ngumiti na lang kay Daryl. Pinuno, parang wala ka ng pag-asa na may matutunan sa kanya. Sige, kainin na lang natin tong inihaw kong manok. Ikaw naman Manong Ford, hindi mo to matitikman. Maasim ang mukha ni Jewel habang binibigay niya ang manok kay Daryl. Ikaw, lumunok si Ford at hindi niya mapigilang maglaway. Ang sarap mag-ihaw ng manok ni Jewel. Walang ordinaryong tao ang kayang pigilan ang temptasyon na matikman ito. Katulad na lang ng isang lalaki na nakulong sa gubat ng mahigit 10 taon. Tiningnan ni Ford si Daryl na masayang kumakain ng masarap na inihaw na manok. Hindi na niya natiis at hinablot niya na ang manok na hawak ni Daryl at sumigaw, Sige na. Sige na. Tuturan na kita ng teknik. Habang siya ay nagsasalita, kinain na niya ang manok. Tapos ay sinabi niya kay Daryl, isang teknik lang at wala nang hihigit pa. Tumawa si Daryl. Parang hindi kayang tiisin ng matandang lalaki ang temptasyon ng isang inihaw na manok. Sa sandaling yon, na-excite si Daryl at nagpasalamat din siya. Agad siyang sumagot, Salamat, Manong. Natuwa rin si Jewel. Binigay niya kay Ford ang natitirang manok at sinabing, kailangan mong itago yung pangako mo, Manong. Huwag mong kalilimutan yon. Kahit na pumayag si Ford sa isang teknik lang, nalaman agad ni Jewel ang ugali ni Ford makalipas ang 2 araw. Mahilig si Ford sa pagkain. Hanggat pumayag siya na isang teknik lang, marami siyang paraang para mapapayag niya pa na turuan si Daryl ng 2 o 3 pang teknik. Nakain na ni Ford ang kalahati ng inihaw na manok bago niya dalhin si Daryl sa isang bakanteng lupa. Manood kang mabuti. Ang teknik na ituturo ko sa'yo ay ang 8-spin sword technique. Isang beses ko lang ipapakita sa'yo, nasasayo na kung makakasunod ka. Kapag hindi mo ito natutunan, ito ay dahil hindi ka magaling. Huwag mo na akong istorbohin na ituro ko sa'yo ulit. Naririnig mo ba ako? Habang sinasabi niya yon, inangat ni Ford ang kanyang espada at nagsimula ng magturo. Kahit na nawalan siya ng isang binti, hindi ito naging hadlang. Pinanood ng mabuti ni Daryl ang mga ginawa ni Ford, ayaw niyang may makalimutan dito. Simula noong nagsimula siyang maglinang, marami nang natutunan na teknik si Daryl pero ni isa roon ay hindi siya makapag-focus. Wala siyang nagawa. Nabanggit na ni Ford na isang beses niya lang ito gagawin, kaya naman nag-focus ng mabuti si Daryl. Samantala, sa mansyon ng mga Clements ng High City. Kasal na ni Wade at Lily at ang reception nila ay sa mansyon. Ang buong mansyon ay buong dekorasyon, matingkad na pagkapula na dekorasyon, may paputok at mga mamahaling kotse. Mayroong maliit na hardin sa mansyon at punong-puno ito ng mga panauhin at lamesa. Marami sa mga dumalo sa kanilang kasal ay ang mga mayayaman at sikat na pamilya sa syudad.
May mga kaunting upuan sa gilid ng altar sa hardin kung saan ang mga magulang ni Wade at si Samantha ay nakaupo. Silang tatlo ay masayang nakangiti. Natuwa si Samantha. Sa wakas ang anak niya ay nakahanap ng isang mabait na lalaki at masaya siya dahil doon. Halagang bilyones ang pamilya ni Wade at ang kanyang anak ay magkakaroon ng magandang buhay sa kanya. May 1,000 panauhin ang nakaupo sa kabilang gilid ng lupa. Marami sa kanila ay kilalang mukha sa syudad. Sina William, Zayler at Justin. Kahit na si Grandmother Lyndon ay nasa kasal. Lahat ng panauhin ay nakangiti at masaya. Parang may piyesta. Isang tao lamang ang hindi naging masaya sa araw na yon at yon ay si Justin. Minahal ni Justin si Lily ng matagal na panahon. Paano siya magiging masaya na ikakasal na si Lily sa iba? Sinubukang ligawan ni Justin si Lily sa Atlantic Street. Pinailaw niya ang kalsada gamit ang mga parol na nakalagay ang pangalan ni Lily. Kahit na nagambala ni Daryl ang romantikong kaganapan, hindi ito nakaapekto sa nararamdaman ni Justin para kay Lily. Tapos, na-excite si Justin nung narinig niya na walang maalala si Lily. Akala niya ay magkakaroon na siya ng pagkakataon kay Lily. Gayunpaman, noong napagplanuhan na ni Justin na ligawang muli si Lily, nakipagbalikan naman siya kay Wade. Nasaktan ang puso niya noong dumalo siya sa kasal ni Lily. Lahat ng panauhin ay dumating na. Noong hapon, ang host ay umakyat na ng entablado na may hawal na Mickey at tiningnan ang mga panauhin. Lahat panauhin ay tiningnan ay host. Mabuhay mga panauhin! Pakiusap ay palakpakan niyo ang ating bagong ikakasal. Malakas na sinabi ito ng host sa mic. Paikot-ikot sina Wade at Lily sa mansyon, kasabay nila ang paputok sa labas ng mansyon. Nakasuot ng formal na puting damit si Wade at mukhang siyang matalino rito. Masaya siya dahil sa wakas ay ikakasal na siya kay Lily. Gayunpaman, ang focus ng mga panauhin ay kay Lily. Lahat sila ay namamangha. Wow! Ang ganda-ganda ni Lily. Lahat ng lalaking panauhin ay nakatitig kay Lily. Nakasuot siya ng isang silk wedding gown na pinapakita ang perpektong kurba ng kanyang katawan. Nakasuot lamang siya ng kaunting makeup pero ang ganda niya ay nakakapigil hininga pa rin. Tingnan niyo ang diyosa ng Donghai City, Lily. Ang ganda-ganda niya. Oo, ang swerte ni Wade dahil mapapakasalan niya ang isang magandang asawa. Kawawa si Daryl. Siya ang dapat papakasalan ni Lily pero hindi sila naging okay. Hoy! Baliw ka ba? Bakit mo siya binanggit dito? Huwag kang mag-alala. Matagal nang nawawala si Daryl ngayon. Alam ng lahat yon. Ang ilan sa mga mamayamang lalaki na panauhin ay nagchichismisan. Nakatingin sila kay Lily habang nag-uusap at ang mga bibig nila ay punong-puno ng laway. Si Justin na nakaupo sa tabi niya ay mukhang malungkot nang marinig niya ang mga chismis at tiniklop ng mahigpit ang kanyang kamao. Bakit karapat-dapat pakasalan ni Wade si Lily? Ang mga mata ni Justin ay pulang-pula habang sumisigaw ang puso niya. Subalit, walang nakapansin sa kanya. Nasa gitnang parte na ng kasal, magkahawak kamay na sina Wade at Lily habang naglalakad sila papunta sa altar. Ang host ay numiti at tiningnan ang ikakasal, ang ganda at ang gwapo naman ng ikakasal ngayong araw. Tara! Bang! Matapos sabihin ng host ang mga salitang iyon ay may narinig siyang malakas na tunog mula sa entrance ng mansyon. Ang lahat ay lumingon at napatingin, 100 lalaki ang sumira sa pintuan ng mansyon. 100 ang nakatayo roon na may hawak na mga sandata at nakasuot ng itim na damit. Ang namumuno sa kanila ay isang malamig at masungit na lalaki na may mahabang buhok na mga nasa edad 30 at may suot na hikaw. Ano? Anong nangyari? Agad na nagkagulo sa lugar habang nakatingin ang lahat sa mga dumating na lalaki. Naging magulo ang lugar matapos nilang makilala ang isang lalaki na may suot na hikaw at sinabing, hindi ba si Jack Trevor yan ang Trevor family na nakatira sa King City? Matatagpuan ang King City mga 3 milya kalayo sa Donghai City. Ang pamilya Trevor ay kilala at sikat sa King City. Ang batang pinuno ng pamilya Trevor ay maraming dinalang tao kasama niya. Ano kayang gusto niya? Hindi ko alam kung anong gusto niya. Baka naghahanap siya ng gulo. Sa sandaling yon, lahat sila ay nagchismisan na habang nakatingin kay Jack.
Manong Trevor, bakit ka nandito? Sa sandaling yon, inipon ni Wade ang kanyang naiisip at nagsimulang nang mag-alala pero naging maingat pa rin siyang naglakad habang nakangiti. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na pupunta ka? Nagsindi ng sigarilyo si Jack at binugahan ng isang malaking usok si Wade sa mukha. Tapos ay masungit siyang umupo sa upuan at sinabing, hayop ka, Wade. Wala kang kwenta pero nagawa mo pa rin ikasal sa isang magandang babae. Bang! Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang malaking patalim at tinusok ito sa entablado. Ang lahat ay natigilan sa ginawa niya at ang buong mansyon ay biglang natahimik. Malamig na tiningnan ni Jack si Wade at nagpatuloy, Wade, ayaw ko sanang pumunta ngayon dito dahil kasal mo. Pero, balak mo ba akong bayaran ng $2 bilyong dahil sa mga utang mo sa sugal? Siguro ay kinamumuhian mo ako dahil sinira ko ang kasal mo at sinisingil ka sa utang mo. Wow! Utang sa sugal na $2 bilyong. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Mukhang nagulat ang lahat at naguluhan kay Wade. May mga chismis talaga dati pa na sugalero talaga si Wade, pero wala namang nag-akala na ang magiging utang niya ang ganon kalaki. Umabot ng $2 bilyong. Ang kinikita siguro ni Wade ay mga nasa $100 milyong. Paano niya mababayaran ang $2 bilyong? Manong Trevor, Kuya Jack. Pwede niyo pa ba akong bigyan ng palugit? Nagmamakaawa na si Wade sa kanila habang tagaktak ang pawis niya. Totoo naman na 2 buwan ang nakalipas, pumunta si Wade sa King City para magsugal. Natalo niya ang lahat ng pera niya at para hindi siya mapahiya, ay umutang siya ng $100 milyong kay Jack. Pero, natalo na naman niya ang inutang niyang pera sa sugal at inaasahang maibabalik niya ito. Sa huli, ang halaga ng pera na inutang niya ay umabot ng $2 bilyong habang natalo niya rin ang hinira niyang pera. Malamig nang umiti si Jack habang tinitingnan niyang nagmamakaawa si Jack. Young Master Clement, ilang beses ba kita binigyan ng palugit bago ito? Sa tingin mo ba ay bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon? Patuloy na nagsalita si Jack, bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Alin man sa babayaran mo ako or ipapakasal mo ang mapapangasawa mo sa akin. Ang lahat ng nakakakilala kay Jack ay siguradong alam nila na babaero siya. Naisip na yon ni Jack bago pa siya pumunta rito. Ang asawa ni Wade ay ang diyosa ng Donghai City, at kapag hindi mabayaran ni Wade si Jack sa utang niya, pwede niyang kunin ang asawa niya bilang bayad. Nararamdaman ni Lily na tinitingnan siya ni Jack mula ulo hanggang paa. Ang mga nakapaligid na panauhin ay nagtitinginan pero hindi na lang nagsasalita para pigilan si Jack. Kahit na ang mga tao ay takot kay Jack, patas lang naman na dapat bayaran ni Wade ang kanyang utang. Galit na galit si Jack dahil walang sinasabi si Wade na kahit isang salita. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng malakas at sinabing, nakakakilabot ka. Mukhang hindi mo ako kayang bayaran ng $2 bilyong, kaya tatanggapin ko na ang asawa mo bilang bayad mo. Habang nagsasalita siya ay naglalakad na rin siya papunta kay Lily, habang ang mga tao ay nakatingin sa kanya at masungit ang ngiti. Haha! Nagulat si Jack, narinig ko noong nakaraan na isang diyosa si Manang Lily. Mukhang totoo ang mga chismis na yon dahil nakita ng personal ngayon. Nanginig ang katawan ni Lily nang marinig niya yon. Natatakot siya. Manang Lily, bakit mo gustong pakasalan ang isang walang kwentang lalaki na katulad ni Wade? Kailangan mo lang mapasakin sa hinaharap at pangako ko sa'yo mamahalin kita ng totoo. Haha, tumawa si Jack habang tinitingnan niya si Lily bago niya maabot ang kanyang kamay. Kumunot ang noo ni Lily at humakbang patalikod para maiwasan ang kamay ni Jack at malamig niyang sinabi, Young Master Clement, galangin niyo naman ang sarili niyo. Nabigo si Lily habang siya ay nagsasalita. Akala niya na mapagkatitiwalaan si Wade pero hindi niya inasahan na magkakaroon ito ng utang na halagang $2 bilyong. Higit sa lahat, ang isang lalaking katulad niya ay walang sinabi ni isang salita noong sinubukang hawakan ni Jack ang mapapangasawa niya. Siya ay nagkamali na paniwalaan siya. Wow, mayroon kang ugali ah. Gusto ko yang mga ganyang babae. Mas nakakaakit kapag galit. Gusto na kita makuha ngayon araw, masayang sinabi ni Jack. Agad na inabot ni Jack ang kamay ni Lily at kinuha ang kanyang kamao. Wow, magandang binibini, ang bango mo. Lumapit si Jack kay Lily at inamoy ang kanyang katawan. Inienjoy niya ang pagkakataon. Hindi. Ang lahat ay nagalit nang makita nila ang nangyari,
at bumulong sa kanilang mga katabi. Sa sandaling yon, hindi na kinaya ni Samantha ang nangyayari, kaya naman galit na siyang naglakad papunta kay Jack at tinitigan ito. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ang anak ko. Tumingin siya kay Wade at sinabing, lalaki ka pa ba? Wala kang ginagawa kahit na ang asawa mo ay minumolestya na. Galit na galit si Samantha at nag-aalala. Hindi niya inasahan na walang kwenta si Wade sa mga ganitong sitwasyon. Hiyang-hiya si Wade noong sinigawan siya ni Samantha. Sa sandaling yon, gusto na lang niyang maghanap ng matataguan. Gusto niyang protektahan si Lily pero malakas ang kapit ni Jack. Kung kinalaban niya si Jack, para na rin niyang tinanggap ang kanyang pagkamatay. Ikaw, umalis ka, sinigawan ni Jack ng malakas at tinulak si Samantha palayo. Kinuha niya ang patalim at tinutok sa mga tao na nasa baba ng entablado. Lahat kayo! Makinig kayong mabuti. Ang pangyayaring ito ay sa aming lamang ni Wade. Patas lang na dapat bayaran niya ang utang niya, at dahil wala siyang pera, kailangan niya kong bayaran gamit ang babaeng to. Maghihiganti ako sa sinumang umakyat at pigilan ako. Isipin niyo na lang ang susunod na pwedeng mangyari. Malamig na tinitigan ni Jack ang mga tao. Matapos niyang magsalita, ang mga panauhin sa paligid ay tinikom na ang kanilang mga bibig at hindi na tiningnan si Jack. Walang may gustong mangialam at masangkot pa sa gulo. Nabigo si Lily habang namumutla ang kanyang mukha. Nahihirapan siya pero hindi siya makagalaw. Tumawa si Jack ng malakas at hinila si Lily sa kanyang braso. Ngumiti siya at sinabing, magandang binibini, kahit na binenta ka and anyway sa akin sa halagang $2 bilyong, huwag kang mag-alala dahil alagaan kita ng mabuti. Habang siya ay nagsasalita, ang bibig niya ay lumapit kay Lily at muntik na niya itong mahalikan. Umalis ka, ang mga mata ni Lily ay naging kulay pula habang pumipigla siya sa pagkahawak ni Jack. Bakit? Bakit nangyari ito? Wala sa 1,000 panauhin ang sumubok na pigilan siya. Nawasak na si Lily at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.